Should I believe you? Mahinang tanong niya at ikiniling pa ang ulo ng bahagya. Ano sa tingin mo kung bakit ka nagsusuka? I got stiffened. Kahit na walang halong hinala ang tono niya at pawang concerned lang ay pinanlamigan ako. Tila umakit ang kilabot sa ulo ko at hindi na makagalaw. Ngunit mas lalo siyang magdududa kapag hindi ako nagsalita. Allergic ako sa'yo. That's the reason. Matapang ko siyang tiningnan, ngunit hindi siya natinag. Gumalaw ang kilay niya at pinasadahan pa ako ng tingin. You can go home and rest. Ako na ang titingin sa store niyo. Presinta niya. You don't look okay. Dagdag pa niya. Napamaang ako sa suhestyon niya. Hindi ba siya nag-iisip? Sa tingin ko'y pineste na nga ang isip niya. Natawa ko ng mahina at maliit siyang nginisian. Ano na lang ang sasabihin ng parents ko kapag nalaman nilang iniwan ko sa bagong recruit na empleyado ang pangangalaga sa grocery? Imbis na sa isip ko lang ay nasabi ko pala yon. Tahimik ako at nagsisisi sa sinabi matapos nitong matahimik. Napatingin lang sa gilid at banayad na ibinaba ang braso kong hawak niya. Nagtaka pa ako dahil umatras din siya papalayo. Bago tuluyang naglakad papaalis. Gusto ko sana siyang tawagin. Ngunit pagbalik ng tingin ko sa harapan ay nagkagulatan pa kami ni Sheila. Ma'am, tapos na po ba kayo? Gagamitin ko po sana ang CR. Nahihiyang paalam nito. Kaya naman agad akong tumango at lumayo roon. Napabuntong hininga ako at parang walang nangyaring bumalik sa opisina at doon na malagi. Napalunok ng mabilis sa orange na kinakain ko dahil sa magkakasunod na banayad na katok. Mabilis ko ring sinilid sa bag kong picture ng baby ko. Pinagmamasdan ko yun kanina at natutuwa akong may baby nga kahit ako pa lang ang nakakaalam. Pasok! Malakas na sigaw ko upang hindi ko na kailanganin pang buksan yon. Sumimsim ako sa baso ng tubig nang bumukas ang pintuan at niluwanan si Kian. May hawak itong mga resibo at ballpen. Bakit hindi si Sheila? Lumibot ang tingin nito sa opisina bago dumapo sa akin at sa balat ng orange sa mesa. Inipon ko yon bago tumayo at itinapon sa basurahan. Your signature is needed, he coldly said. Napanguso ako at hindi na lamang pinansin ang lamig ng boses niya. Pagbalik ko ay nilapag niya sa mesa ang mga resibo. Sinulyapan ko pa siya ngunit wala sa akin ang tingin niya. Kundi sa picture frame na nasa mesa. Family picture namin yon. Noon pa. Don't you really want to see me? Ganun ka ka-allergic? I can hear the sarcasm in his voice. Hindi naman ganoon ang ibig kong sabihin. That's not what I meant. Nagtataka lang ako kung bakit hindi si Sheila. Sumimangot ako at mabilis na tinapos ang pagpirma. She's busy. Hawak niya lahat ng gawain kaya pinasuyo niya. Muli sa malamig niyang boses. Nagpanting ang tenga ko at ang dating sa akin ay para bang wala akong ginawa at si Sheila na lahat ang nagtrabaho. Totoo naman, pero kasi hindi ko pagamay kaya hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Fine. Pasabi ako nang titingin sa bodega. Ako nang maglilista sa mga kulang na stocks para naman makita niyang may ginagawa ako. He groaned a protest. You should rest. Hindi magandang pakiramdam mo, di ba? Akala ko ba naaawa ka kay Sheila? Dahil wala akong ginagawa at siya na lahat ang nagtrabaho? Napipik ang tanong ko. Yun ang intindi ko kaya kahit ayaw kong lumabas ay lalabas na ako. Para lang wala siyang masabi. Hindi ganon. Sinabi ko lang ang dahilan kung bakit ako ang naghatid. Humiling ako at kinuha ang notebook at ballpen na nasa gilid ng mesa. Hindi balak na magpapigil sa kanya. Whatever it is, ganun pa rin ang balak ko. Isa pa baka mamaya kaya niya ako pinipigilan na dahil ayaw niyang makita ko silang nag-uusap noong displayer. Habang nasa bodega. Kahit na, titingnan ko pa rin yung bodega. Pinal na bigkas ko. Nauna pa akong naglakad sa kanya palabas ng opisina. Dinig kong sumunod siya ngunit hindi sumunod paakyat ng bodega. Dinatnan ko pa roon ang 2 lalaking empleyado at 2 babaeng displayer. Bumati ngunit tinanguan ko lang. I roamed around. Looking for the fast-moving items. Halos kakaunti na lang ang mga box doon. Kaya naman sinulat ko ang mga produktong kailangang i-follow up. May date ang delivery pero kung gaano karami hindi nakasaad. Nasa bandang dulo na ako matapos maramdaman ang presensya niya. Bakit ba kailangan mo pa akong sundan? I can manage. Irap ko sa kanya. Masama ang pakiramdam mo. Sabi ko namang ako na ang gagawa. Nagawa pa niyang tingnan ng mga nakasulat sa notebook ko. Hinarap ko siya at pinaningkitan ng tingin. Ikaw ang nagpapasama ng pakiramdam ko, kaya bakit pa sunod ka nagsunod? Ang tahimik na kasi,
Bakit kailangan pa niyang gawin kung kaya ko naman? Hindi ko naman sinabi sundan niya ako at pagsabihan. Sana lang ay naisip niyang pwedeng mangyari ito bago niya ako pinaalis. Umiwas siya ng tingin at nilingon ang 4 na nasa bodega pa. Doon ko lang din sila naalala. Napayuko ako matapos mahagip ang tingin nilang nagtatanong at naghihinala. Wala pa akong naririnig pero alam kong napapag-usapan na nila ito. I'm just worried, ma'am. Madiing sabi niya gaya kanina. Pumikit ako at sumusukong binigay sa kanyang notebook at ballpen. Fine, gawin mo lahat. Huwag mo na akong guguluhin ulit. I held my head high. Kahit naramdam kong mapanuri nilang tingin matapos ko silang madaanan. Mas malapit kay Kian, mas delikado. Lalo lamang akong napapahamak. Halos ayaw ko nang pumasok sa store dahil kay Kian. Kapag nandyan naman sila mama ay hindi na ako nagpupunta. I'm afraid they'll notice how I act when I'm with him. Kapag naman nasa store ay iniiwasan ko na siya. Ayaw ko na magkaroon pa ng munting interaksyon sa kanya. Kung pupwede lang ay wag na siyang bumaba pa sa bodega. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang balak niya. Basta ang alam ko hindi pa siya nagre-resign. Mama planned the family swimming trip. Sa Lingayen lang, dito sa Pangasinan. Pero excited akong makatikim ulit ng resorts. Simula noong magtrabaho ako sa Manila, ay iilang beses lang yata ako nagpunta sa mga resorts. Ma, bakit ang laki naman ng nerentahan mong sasakyan? Baling ko kay mama. Natigil ito bago ako nginitian. Ban kasi at parang sa ibang lugar ang pupuntahan. Kahit sa kabilang bayan lang naman. Kahit tricycle lang ay pwede naman. Nireto ni Kian. Marunong din pala siya mag-drive kaya total package. Sagot ni mama bago kinausap ulit si papa. Nangunot ang noo ko at inintindi ang sinabi nito. Tama bang dinig kong si Kian? My eyes automatically darted to the driver's seat as the car's engine started to roar. Siya nga at seryosong nakikinig kay Carl na nagkakwento habang seryoso rin ang titig sa daan. Napabuntong hininga ako at napalabi. Akala ko hindi ko siya makikita ngayon. Mali pala. Makikita ko pala. Pagbalik ng tingin ko sa harapan ay nasalubong ko ang tingin niya sa salamin. Seryoso ngunit mabilis ding nag-iwas ng tingin. Diretso na tayo sa suite. Bitbitin niyo na ang mga gamit. Si mama na nasa unahan katabi si papa. Nabitbit ang ilang mga gamit kasama ang cooler para sa drinks. Kami na lang po ni papa. Kami na lang po ni Sir Ray ang magbibitbit. Si Kian na kinuha ang ilang dala ni mama. Tinitigan ko siya ng mariin upang maramdaman niyang ayaw ko sa inaasta niya. Mas lalo nang pagtawag niya ng papa kay papa. Salamat Kian. Mag-enjoy ka rin ha. Si mama na binubuksan ang pinto ng suite. Inip ko silang tinitingnan habang masayang kinakausap si Kian. Makakatawa pa kaya sila kapag sinabi kong sinaktan ako ng taong yan at nagtanim pa ng remembrance? I don't know. But I feel like rebelling after seeing how happy they are with him. Good sign ba? O baka mas lalo lamang silang masaktan kapag sinabi ko na ang totoo. Hindi ka ba magpapalit ng two-piece ate? Si Letlet na nakasando at maliit na short. Naitikom ko ang bibig ko. Matapos masalubong ang seryosong mga tingin ni Kian. Nakasandig ito sa pintuan at hinihintay kaming matapos. Nauna na sila mama sa labas at naiwang kaming tatlo ni na Carl. Tara na ate, iwan na natin dyan si Letlet. Si Carl na tumayo at naunang lumabas sa suite. Kuya naman? Si Letlet na nakasimangot na sumunod sa labas. Natulala pa ako matapos mapagtantong naiwan ako kasama si Kian sa loob. Tumikim ako at inayos ang pagkakapusod ng buhok ko. Naglugay ako ng ilang hibla upang magandang tingnan. Don't you have other dress? Yung hindi ka sisipunin. Tumalim pa ang tingin nito sa labas kong likod. Lumikot ang tingin ko at inayos ang dress. Hindi na nga ako makakapag two-piece. Pagkatapos ay bawal pa ako sa ganitong dress? Bakit ba? Bitch naman to. Ano bang gusto mo? Magtutupis ako? Kunwaring iritang sabi ko. Pero ang totoo ay kinakabahan na ako sa klase ng tingin niya. Mas maganda yatang lumabas kesa manatili sa kwarto kasama siya. Fine, hintayin mo ako. Pigil nito sa akma kong paglabas sa pinto. Nanlaki ang mga mata ko at halos mag-eskandalo sa nakikitang paghuhubad niya ng t-shirt. Diretso ang tingin niya sa akin at parang nang-aakit. Dumapo ang tingin ko sa katawan niya at sa labas niyang abs. No doubt, he is very masculine with the perfect cuts of muscles. Bakit ba sa paningin ko ay parang mas lalong umigting ang mga yon kumpara sa mga gabi na pinagsaluhan namin? Nalulula ba ako o sadyang madidilim lang ang mga gabing yon? Minsan naman ay may ilaw. Shot it, Preya.
Nag-init ang magkabilang pisngi ko sa naisip at pag-alala ng mga yon. Kinagat ko ang labi ko't nahihiyang tumalikod. Kaya ka nabuntis, Freya. Dirty-minded. Hindi makapagpigil? Bakit ba kasi ako hinahainan ng magandang pangangatawan? Talo ang marupok at mapusok kong damdamin. Hindi na ba tayo lalabas? Dito na lang ba tayo? Nanunuksong sabi nito. Napakurap-kurap pa ako at mabilis na lumayo matapos niyang lumapit. Tila bitbit nitong init at pilit akong sinisilaban. No, hindi pwede. Talo ka na naman kapag ganyan, Freya. Yumuko ako at mabilis na naglakad paalis sa suite. Hindi ko siya nilingon at nagpatuloy lang sa paglalakad palabas. Magpapakabaliw ka na naman tapos itatapong ka na naman. I hate it. Imbes na mag-relax ay mas lalo lang ata akong na-stress. Bakit naman kasi siya pang driver? Umatungal ako ng inis na ungol sa inis. Baby naman, bakit ganun ang daddy mo? Inis akong umupo sa recliner na nasa baba ng hut. Nagtatago sa araw at kinakalma ang sarili. Gaano pa ba siya katagal dito? Nahihirapan akong kumalma. Baka hindi ko mapigilan at ako nang humatak sa kanya sa kama. Hormones, Freya. Hindi pa ako tuluyang kumakalma ngunit nakikita ko na siyang papalapit. Wala pa rin pang itaas at may bitbit na supot. Umirap ako at balak na lumayo ulit. Ngunit nasa harapan na siya at umupo sa gilid ko. Gusto kong ma-relax. Yun agad ang bungad ko sa kanya, ngunit hindi siya natinag. Tumingin lang siya sa malayo bago binitiwan sa harapan ko ang hawak niyang supot. Oranges. I saw you many times in the store eating oranges. So, I assume you liked it. Nanlamig ako at hindi agad nakakilos. Hindi naman niya alam pero bakit napaka mapag-obserba niya. Natatakot tuloy ako na baka bigla na lamang niyang malaman at magalit na tinatago ko. Humalimuyak ang bango ng orange matapos nitong kunin at buksan ng isa. Nilinis niya yon bago inabot sa akin. Tinitigan ko yon bago kinuha. Baka magalit siya ulit sa hindi ko pagkain ng mga bigay niya kaya naman kinain ko yon. Tumingin ako sa malayo at pinagmasdan ng iilang taong nasa dagat. Nandoon din si Carl at Letlet, ngunit wala sila mama. Parehong nakatayo at nagtatampisaw lang ang dalawa. Bakit ka ba nandito? Mahinang tanong ko. Wala namang mangyayari kung lagi na lang akong magagalit. I said before that my door is still open for him. Kailangan ko lang magpahinga at kailangang alamin kung talaga bang sincero na ito ngayon. At hindi na ako basta itatapon ulit. Isn't it obvious? I made a huge mistake by sending you home. Ang dali lang ng hinihingi mo. Hindi ko pa magawa. Mahinang sagot niya at yumuko. Ang tingin ay nasa buhangin. Na-realize mo? I sarcastically asked. Kita ko ang bahagya niyang pagtango. Dinig ko pang mahina niyang buntong hininga. You've helped me to live with love, darling. But I forgot to help you. I'm sorry. Bumigat ang puso ko sa pag-amin niya. I've been waiting for this. Pero ngayon nang galing sa kanya ay natutuliro ako at hindi alam kung anong sasabihin o isasagot sa kanya. Gusto kong mangisda. Iwas ko sa usapan. Hindi ko pa yun masasagot. Hindi matanggap na nakita niya ang halaga ko pagkatapos kong mawala sa tabi niya. Kumurap ako at huminga ng malalim upang mawala ang kaunting luhang namuo sa gilid ng mga mata ko. He can't just shoo me away and then claim me afterward. Tumayo ako at naglakad patungo sa fishing pond. Alam kong nakasunod siya ngunit hindi ko na nilingon. I clearly understand that the farm problem is formidable. Kaya ko naman siguro maghintay kung pinilit niya ako at hindi pinauwi. Maiinis at iiyak pero kakayanin. Here, he handed me the fishing rod with bait. Inayos niya yun sa kamay ko kaya naman hindi ako makahinga ng maayos. Tumabi siya ng tayo sa akin at naghagis din ng isa pang fishing rod sa fishing pond. Okay naman, maayos na sana. Masaya at walang problema. But we can't forget what happened in that sweltering hotel room. Sadya man o hindi, nakamarka pa rin yun sa mga taong nakapanood at sa relasyon namin. At alam kong mas lamang na pinaniniwalaan si Mila kaysa sa akin, sakali mang kumalat ang video. Nanlaki ang mga mata ko at umawang ang bibig ko sa paggalaw ng fishing rod. Doon na nakatuon ang atensyon ko. May huli! Masayang sigaw ko kaya naman nataranta siya at tinulungan akong hilain yun pa itaas. Ang galing naman. Komento niya matapos naming maitaas ang nahuling malaking tilapia. May ulam na. Nakangiting saad ko. Ngumiti siya at natulalang nakatitig sa akin. Namilog pa ang mga mata ko nang halikan niya ako sa noo. Doon ko napagtanto ang mga kamay niyang nakapaikot sa bewang ko. At nagkukulong sa katawan ko payakap sa kanya. I feel dazed,
flashing all the memories we shared in my mind. Pakiramdam ko may napunan na kulang. Nakagat ko pa ang labi sa pagpipigil sa emosyon ko. I can feel and hear his heavy breathing. Ramdam ko rin ang mga kamay niyang nagpipigil na yakapin ako ng mahigpit. Ha? Kakain na raw ate. Mabilis kami naghiwalay sa boses ni Letlet. Nakatayo ito roon at naglipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Naghihinala ngunit walang sinabi. Hanggang sa hapag ay nagmamasid si Letlet sa amin dalawa ni Kian. Alam kong gusto niyang magtanong ngunit nagpipigil. Patay mali siyang sumusubo ako at hindi sinusulyapan ng kaharap kong si Kian. Upang hindi na ulit makahalata si Letlet. Baka mamaya ay bigla na lamang nitong sabihin ang nakita niya. Letlet, hindi makakakain ng maayos si Kuya Kian kung tititigan mo. Si Carl na sinusuway si Letlet. Tumikim ako at nagpatuloy sa pagkain. Ayaw kong makisawsaw at baka pagtuunan ako nito ng pansin. Bakit hindi? Nandiyan naman si ate. Wala sa loob na sabi nito na kinalaki ng mga mata ko. Napaubo pa ako at agad na uminom sa basong nasa gilid ko. Ano? Kunot noong tanong ni Carl. Maging sila mama ay nakatingin na sa amin. Ayos lang Carl, nakakakain naman ako ng maayos. Salo ni Kian na ikinahinga ko ng maluwag. Carl, Letlet, umayos nga kayo? Mahinang suway ni mama. Umayos ang dalawa at hindi na kami pinansin. Kumain ako ng matiwasay dahil doon. Natitigil lamang dahil sa paglalapag ni Kian ng mga binalatang hipon. Kapag ganoon ay nililingon ko sila mama kung nakatingin ba. Mabuti na lang at hindi. Tama na, busog na ako. Awat ko sa kamay niyang nagbaba ng hipon. Pumayat ka kaya kumain ka pa. Bali walang sabi nito at naglapag pa ulit ng hipon. Ayaw ko na nga. Mahinang angil ko. Tiningnan lang ako nito at nilapagan ulit ng hipon. Napailing ako at umiwas ng tingin. Ang kaso ay mapanuring mga mata ni Letlet ang nasalubong ko. Mariin at naniningkit ang tingin.